Trixie POV. Patuloy ako sa pagtakbo at hindi na muna bumalik sa quarter dahil sa mga nasaksihan ko. Di ko alam pero mukha akong nagsisisi sa mga nagawa ko. Paulit-ulit na tumakbo sa aking isipan kung paano lumabas ang dila ni Mang Kanor at tuluyang nawala ng lakas. Tumakbo lang ako ng tumakbo at di na alam kung saan na itong tinatakbuhan ko. Ang nakikita ko lang ay mga malalaking puno at matataas na damo. Hanggang nakakita ako ng ilog, kaya dali-dali akong pumunta doon para maghilamos. POV. Hayop na prop iyon. Magbabayad ka. Mga salitang sinabi ko habang dahan-dahan na tumayo at pinupunasan ng luha na nanggagaling sa aking mga mata. Dahan-dahan naman akong umalis at kinuha ang aking alambre na nakatago sa damuhan. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa quarter ni Profesor para patayin siya. Wala na akong pakialam kung may makakaalam sa mga plano ko. Ang importante ay mapatay ko ang hayop na iyon. Profesor POV. Bigla akong nagising dahil mukhang naiihi ako. Pagtingin ko sa aking orasan ay 12:00 na pala ng hating gabi. Nagdaka naman ako dahil wala na naman si Kanor sa kinahihigaan niya. Pumasok na naman sa aking isipan na baka pumunta na naman siya ng banyo. Hinintay ko na lang na makabalik siya, ngunit halos ilang minuto na lang ang lumipas ay hindi pa rin siya bumabalik. Lumabas na lang ako ng quarter at pumunta na lang ng banyo. Nang mapansin ko sa labas ay medyo makalat. Napansin ko rin na merong bakas ng katawan na hinila papalayo sa aking quarter. Bigla naman akong kinabahan dahil katawan talaga ng tao itong nakikita kong prints sa mga lupa. Sinundan ko ang mga bakas ng katawan hanggang makarating ako sa gitna ng kakahuyan. Ngunit bigla na lang akong napahinto nang makita ko si Pei na hawak-hawak ang isang alambre. Pei, anong ginagawa mo dito? Pautal-utal kong sabi habang kinakabahan. Di ko alam kung anong ginagawa niya roon at marami nang tumatakbo sa aking isipan, lalo na't hawak-hawak niya ang isang alambre na kamukha ng alambre na pumatay kay Teo. Prof, gusto mo ba ng kwintas? Sabi niya habang tumatawa. Di ko alam ngunit parang nababaliw na siya. Anong ibig mong sabihin? Sabi ko naman habang dahan-dahan na umaatras palayo sa kanya. Pagkatapos kong sabihin iyon ay bigla na lang nanlisik ang kanyang mga mata na para bang kumakain ng buhay. Dahan-dahan akong umatras at dahan-dahan naman siyang lumalapit sa akin. Habang papalapit siya ng papalapit ay bigla na lang akong napatakbo ng mabilis para magtago dahil masyado na talaga naging agresibo si Pei. Dali-dali akong tumakbo habang hinahabol ako ni Pei, ngunit habang tumatakbo ako ay bigla akong nadapa, nadala na siguro ng katandaan ko. Habang nakadapa ako ay nagulat ako nang bigla na lang siyang sumakay sa likuran ko. Ngunit habang nakadapa ako ay bigla kong nakita sa di kalayuan na pinagmamasdan kami ni Regan. Nabuhayan naman ako ng loob na makita siyang papalapit sa amin. Prof, ayos ka lang ba? Sabi niya sa akin habang inaalis si Pei sa pagkakaupo sa akin. Itinulak naman siya ni Pei kaya nakaalis ako agad. Pumunta naman ako sa likod ni Regan para magtago. Pei, ba't mo naman nagawa to sa proof natin? Sabi niya habang dahan-dahan na naglakad patungo sa aking likod at hinawakan ang aking mga balikat. Akala ko ay ligtas na ako ngunit nabigla na lang ako nang may biglang tumusok sa aking tagiliran. Pagtingin ko ay napakarami ng dugo na lumalabas at pagkatapos nun ay bigla akong natumba at di na alam ang mga sumunod na nangyari. POV. Akala ko kung sino na ang biglang dumating, si Regan lang pala. Magaling din siyang magdrama. Paning-paniwala talaga si Profesor.
Natatawa na lang ako na makita si Profesor na dahan-dahang natutumba at hindi na humihinga. Sa wakas ay naipaghiganti ko na rin ang aking ama. Ngunit di ko pa naipaghiganti ang aking kapatid. "Regan, ba't nandito ka?" sabi ko kay Regan habang hinihila namin si Profesor palayo sa krimen. Nais sana namin siyang ilibing ngunit wala naman kaming mga dalang gamit. "May narinig kasi akong kaya napapunta ako dito. Tika, ba't namumula ang mga mata mo?" sabi niya sa akin na ikinibigla ko. Ito, napuwing lang ako." Sagot ko naman habang patuloy na hinihila ang bangkay ni Profesor. Trixie POV. Babalik na sana ako ng quarter nang bigla kong nakita si Pay na sinasakyan si Profesor. Di ko alam ang ginagawa niya, ngunit parang pinapatay niya si Prof. Nagpupumiglas kasi si Profesor para makatakas mula sa kanyang, habang si Pay naman ay tawa lang tawa na parabang nababaliw. Tutulungan ko na sana si Prof nang biglang dumating si Regan. "Regan?" pabulong kong sabi dahil baka marinig nila ako. Habang nag-uusap sila ay rinig na rinig ko. Ngunit nabigla na lang ako nang makita na tinusok ni Regan ng kutsilyo si Prof na dahilan ng pagkamatay nito. Si Pay naman ay nakatingin lang at parang masaya sa mga nangyayari. Habang hinihila nila si Prof ay sinusundan ko sila patago hanggang sa malaman ko na si Regan at Pay pala ang pumatay kay Theo at sa driver. "Kaunti na lang sila," sabi ni Pay na ikinagulat ko. "Sino na isusunod natin?" sagot naman ni Regan. Di ko alam ang mga naramdaman ko sa mga oras na ito dahil sa mga nalaman ko. Ang naramdaman ko lang ay ang patuloy na pagtulo ng mga tubig galing sa aking mukha. Patuloy ring nanginginig ang aking mga tuhod dahil sa sobrang kaba. Aalis na sana ako para isumbong ang lahat ng nalaman ko nang bigla ako makaapak ng isang bamboo stick na dahilan ng isang ingay. Pay POV. Habang seryoso kaming nag-uusap ni Regan, ay bigla ako nakarinig ng isang ingay. Parang may nakaapak ng isang bamboo stick. Sabay naman kaming lumingon ni Regan, ngunit nung paglingon namin ay wala naman kaming nakita. Medyo madilim rin kasi sa paligid, kaya wala kaming masyadong nakikita, kaya ipinagpatuloy na lang namin ni Regan ang paghihila ng bangkay ni Prof. Trixie POV. Buti na lang ay nakadapa ako bigla para hindi nila ako makita. Ngunit nagkadumi-dumi na ang aking mga damit at pati ang aking mukha ay binaliwala ko na lang para lang makatakas sa dalawang ito. Nang hinihila nila ang bangkay ni Prof ay dahan-dahan naman akong umalis doon at bumalik sa quarter para sabihan sila sa mga nangyayari at para makatakas kami ng sabay. Di pa ako makarating sa quarter nang bigla na lang bumuhos ang napakalakas na ulan. Mabilis naman akong tumakbo ngunit medyo madulas na ang paligid kaya natutumba ako. Kahit na medyo madulas na ay patuloy akong natutumba at ginagawa ko pa rin ang lahat ng makakaya ko para mabilis na makarating sa quarter. Pagdating ko doon ay agad akong pumasok sa kwarto at ginising si Bella at Valentine. Inuna kong gisingin si Bella ngunit ang hirap niya palang gisingin. Bella, gising!" sabi ko habang patuloy na niyuyugyug ang katawan niya. Pinuntahan ko naman si Valentine dahil magkatabi lang sila, ngunit ang tagal rin niyang gisingin. "Ano ba?" Yun lang ang sinasabi nila at kinukuha lang ang kumot at itinatakip sa kanilang mga muka. Wala na akong maisip na paraan dahil grabe na talaga ang kaba ko. Kaya hinila ko na lang ang paa ni Bella para mahulog siya sa kanyang kinahihigaan. "Aray naman!" sabi niya habang kinakamot ang ulo niya galing sa pagkabago. Sinunod ko namang hilain ang paa ni Valentine na dahilan kung bakit nagising silang dalawa. "Ano ba, Trixie? Ano bang ginagawa mo?" sabi ni Valentine habang kinakamot ang kanyang muka. "Wala na tayong oras. Kailangan na nating umalis dito," sabi ko naman habang hinihila ko sila palabas. Ngunit habang hinihila ko sila ay nagpupumiglas naman sila
kaya nabitawan ko ang kanilang mga kamay. "Ano ba, Trixie? Nababaliw ka na ata?" sabi sa akin ni Valentine. Binaliwala ko na lang siya at kinuha ulit ang kanilang mga kamay para hilain palabas. Ngunit ganoon pa rin at pilit pa rin silang nagpupumiglas. "Tika lang, Trixie, nagugulahan na ako. Ano ba ang nangyayari?" sabi sa akin ni Bella na hindi ko alam kung ano ang isasagot. "Umalis muna tayo dito, tsaka ko ipapaliwanag," seryoso kong sabi sa kanilang dalawa. Ganon pa rin ang ginagawa ko at kinuha ang kanilang mga kamay para hilain palabas ng kwarto. Ngunit nabigla ako ng paglabas namin ay nakasulubong namin si Faye at Regan. Faye? Regan?" pautal-utal kong sabi dahil sa sobrang kaba at takot. Bella POV. Napakahimbing ng tulog ko dahil umuulan nang bigla na lang akong nahulog sa kama. Nagulat naman ako dahil sadya pala ang pagkakahulog ko dahil hinila ako ni Trixie. Di ko siya maintindihan dahil pilit niya kaming inihila palabas kasama si Valentine. Paulit-ulit naman namin siyang tinatanong ngunit paulit-ulit niya rin kaming inihila palabas ng quarter. Paglabas namin ay nagulat naman ako nang makita namin si Faye at Regan. Nagtaka ako dahil bakit biglang kinabahan si Trixie at pilit na umaatras palayo sa kanilang dalawa. Faye, Regan, anong ginagawa nyo?" sabi ko sa kanila habang patuloy na kaming nababasa ng ulan. "Trixie, andito ka pala. Anong ginagawa nyo?" sabi naman ni Faye habang may maliit na ngiti sa kanyang labi. Di ko sila maintindihan, ngunit parang kakaiba na yung nararamdaman ko. "Bella, Valentine, saan naman kayo pupunta?" sabi ni Faye sa amin na ikinagulat ko. Habang binibitawan niya kasi ang mga katagang ito ay bigla na lang niyang ipinapakita ang isang alambre na nakatago sa kanyang likuran at tumawa ng malakas. Di ko alam pero mukhang nababaliw na siya. Anong ibig sabihin nito, Faye?" pautal-utal kong sabi dahil medyo kinakabahan na talaga ako. Kahit maulan ang paligid at medyo malamig, ay para pa ring may tumutulo na tubig sa aking mukha dahil sa kaba. At ang aking mga tuhod naman ay unti-unti nang hindi gumagalaw sa di may paliwanag na dahilan. "Bella, Valentine, tumakbo na kayo," sabi sa amin ni Trixie na ikinabigla ko. Di ko alam ang ibig niyang sabihin ngunit parang seryoso siya sa lahat ng mga binibitawan niyang salita. Dahan-dahan naman kaming umatras, ngunit nabigla ako nang biglang dumating si Calix. Calix POV. Nagising ako nang may narinig ako na ingay sa labas. Mukhang ingay ito nila Faye at Trixie na nagsisigawan. Agad naman akong bumangon sa pagkakahiga at lumabas ng quarter. Medyo maulan pala ang paligid kaya kumuha muna ako ng payong. Habang naglalakad ako papalapit sa kanila ay nabitawan ko ang daladala kong payong na makita ko si Faye na may hawak na alambre at kutsilyo naman ang kay Regan. Anong ibig sabihin dito?" pautal kong sabi at dahan-dahang lumapit sa tabi ni Bella. "Ayan, kumpleto na kayo. Para isang putok lang tapos agad." Nabigla naman ako nang sinabi sa amin yon ni Regan. Hindi ko alam ang mga nangyayari, ngunit bigla na lang siyang naglabas ng baril at itinutok sa amin. Habang itinutok niya ito ay dahan naman kaming umatras at kinakausap silang dalawa at tigilan na ito. Lahat ng pakiusap ay ginawa ko na, ngunit kahit anong salita namin ay panay lang sila ng tawa at nabigla na lang ako nang biglang